Ito na ata yung most challenging day nung nag-Hong Kong kami. Pero bago ang lahat, dumaan lang muna kami dito sa Kowloon Park kasi katabi lang to ng BP International Hotel. Ubus agad. Ayun yung McDonald's. And tama yung nakikita ko online na mahal dito sa Hong Kong kapag ka nag-fast food kami around dito. 400 to 500 pesos per meal per person kami. Ang ganda rin pala dito sa Kowloon Park pero may na-miss out kami. Hindi namin nakita yung mga flamingos. Peak Tram and Sky Terrace kami today and sa Google Maps sa Central kami pinapababa. Naka-indicate din sa maps na dapat stroller friendly yung way. Pero so far, ito yung pinaka hindi stroller friendly at sobrang habang lakaran. Ito yung unang block na dinaanan namin. Nakita nyo sunod-sunod yung stairs at medyo may kahabaan siya. Kaya naman napagod din si Regan so kinarga ko na siya sa bandang dulo. Parang nasa 1 kilometer itong nilakad namin. Mas maganda yung maaga kasi mainit na kapag tanghali na. Ano pa? Ito ang pinaka hindi stroller friendly, yung papunta ng Peak Tram. Baka pag uwi mag-taxi tayo. Paano? Papa? Wala na. Sige. Awi pa. Oo. Mahaba talaga yung lakad. Tapos paakyat siya and maraming stairs. Parang tama naman kasi marami tayong kasabay. Parang tama kasi ayan, marami kaming kasabay. So ngayon lang nakapag-stroller si Regan. Kasi kanina stairs. Best talaga umalis ng maaga kasi mainit na kapag tanghali na. February ito and winter season sa Hong Kong pero pinagpawisan talaga kami sa haba ng lakaran. Diyan na siya. So tama naman yung sa Google Map. We're here. Pagdating namin, medyo mahaba na yung pila pero okay pa pala to kasi nung pauwi na kami, pa-zigzag na yung line ng mga tao. And kung bibili kayo ng ticket sa Klook at may Madame Tussauds, kailangan ganito yung itsura ng ticket nyo bago kayo pumila sa Peak Tram. Kasi akala ko ipapakita lang yung ticket sa Klook app pero hindi ko nabasa. Kailangang i-redeem yung ticket. Around 200 passengers yung kasya dito sa Peak Tram kaya kahit na medyo mahaba yung pila, mabilis lang din naman mag-move yung line. And ang cute nitong Charmera, buti binilihan namin si Regan para may sarili siyang pictures, sarili siyang video. Excited akong makita yung POV niya. And after ilang minutes, nakarating na kami dito sa The Peak Tower. Naglakad-lakad lang kami para ma-check kung anong kakainan namin for lunch. And paglabas namin, meron pa palang isang mall. Ito yung Peak Gallery. And dito kami nanggaling. Ito yung The Peak Tower. And for lunch, dito kami kumain sa Max Noodle. And masarap siya, pero yung noodles, hindi ganun ka-favorite ni Regan. Well, ako din, parang hindi yun yung preferred kong noodles. Pero yung beef, itong dim sum, sobrang sarap niya. At medyo maliit din pala yung serving. After eating, nag-ikot-ikot lang kami and dito sa rooftop ng Peak Galleria. Ang ganda, overlooking na rin siya. Well, dito libre lang, kaya kung ayaw nyo na mag-Sky Terrace 428, pwedeng dito na rin kayo mag-picture-picture. Tumambay, maggala-gala. Kaso, since noon time nung dumating kami, medyo nakakapaso yung init ng araw. Kaya I think mas maganda talaga kung hapon kayo or umaga kayo dadating dito. Lumipat na ulit kami sa Peak Tower para pumunta sa Sky Terrace 428. And sa taas niya, ilang flights ng escalator yung sasakyan mo. And nung ni-research ko, kaya pala 428, 428 meters above sea level itong Sky Terrace. Ito na yung highest viewing platform dito sa Hong Kong. 8,200 yung binayaran namin kay Klook para sa Peak Tram, Sky Terrace, and sa Madame Tussauds. And eto na nga yung next naming pinuntahan, Madame Tussauds. Punta na kami sa Singapore na Madame Tussauds. Mas maraming Filipino celebrities yung nandito sa Hong Kong. Kaya sabi ko, sige, try na rin natin. Ganda nga eh, grabe. Edward! Sino yan? Tignan mo maigi face! Sino yan? Si Ann Curtis! Bili picture tayo. Parang gagalaw. Parang gagalaw yun. Tingnan mo, ang ganda nyo. Yeah. Again. Parang mas maliit to compared sa Singapore. Wow! Taray! Candle. Nakatagilid kasi. Nagaya na, picture mo yung sarili mo. O, diba? Hindi naman scary, diba?
katawan lang kayo ah. Nasabi ko na parang mas maliit ito, pero hindi. Parang naka 1 hour din kami dito and ang daming activity. Kaya sobrang nag-enjoy din si Regan. Nung una medyo natatakot siya kasi akala niya nga mga totoong tao sila. Sabi mo! Ayun! Sino yan? Si Pacquiao! Parang naka-ano lang din. Naka-vlog. Wait lang, may tao pa. Oh! Philippines! Naka-slit siya. Hala! Model! Model mo. Atas pagtingin niya sa pose. Pose! Yan! Ganda! Pose! Ibang pose naman! Ha? Hala, parang totoo siya. Oh my gosh. Hala, gagalaw ka ba? Scared ka? Ha? Are you scared? Grabe, parang real life. Oh my. Nakakatakot and nakaka-amaze at the same time kasi feeling mo gagalaw yung mga wax figure. Wow, yan ang gusto ni Papa. Kapag binabaliktad ko. Okay, eto na sa Ed Sheeran. Ay, and Justin Bieber. Hi. Hi, kiss me, Papa. So cute! Tingin. Yan, talaga. Ang ganda, nakakaya mag-selfie. Taas mo yung phone mo para nakatingin siya. Hindi nga ako kita eh. Oh, Marvel! Ang dami din. Wow! Gana. Laki na. Tingnan. Wow! Ang ganda! Uy! Papa! Picturean kita pa! Laki! Papa! Okay. So, ayan na. Nagpahinga lang kami saglit and bumili kami sa bakehouse ng egg tart. At pumila na rin kami pababa. Sa pila, pababa ng Peak Tram. Merienda. Sa dami nung lakad and sa activities namin ngayon, ayan, bagsak na si Regan. And tumayo na lang kami. And kung gusto nyong ma-enjoy yung view, pagka paakyat, dapat sa right side kayo. Pagpababa, dapat sa left side. And kung gusto nyo lang din ma-challenge, pwede kayong tumayo. Medyo steep din yung angle ng tram, kaya nakaka-enjoy din siya, lalo nung pababa. Mukha lang siyang madali, pero grabe yung hawak at pagpigil ko dito para hindi ako mahulog. Hindi yan totoo. Usdos. At pagbaba, hagdan na naman ulit. Kaya binuhat namin si Regan kasi tulog siya. Balik ng TST, isang bus ride at isang train ride lang sinakyan namin.